Good morning! Good morning! It's coffee time with God. Amen! Ito yung ating gospel reflection for today, the coming persecutions, taken from Matthew 10, verses 16 to 23. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his apostles, Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves. So be shrewd as serpents and simple as doves. But beware of men, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues, and you will be led before governors and kings for my sake, as a witness before them and the pagans. When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say. For it will not be you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will hand over brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents and have them put to death. You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to another. Amen, I say to you, you will not finish the towns of Israel before the Son of Man comes. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So sa akin, na-inspire ako yung sabing, do not worry. Yan. Do not worry. Bakit? Kasi yan ang gustong sabihin ni Lord sa dami, no? Sa title pa lang na sinasabi dito, coming persecution. Coming, hindi pa dumadating. So pag hindi pa dumadating, diyan tayo nag-worry. Kaya sinabi na niya dito kung ano mangyayari sa atin, no? Sinabi na nga niya yung worst na mga senaryo dito na parang sinasabi dito, wala tayong ginagawa, pero nasa atin pa rin yung suffering, no? Biro mo, you are a sheep, no? Yung simple as a dove, pero ibig sabihin nun tahimik ka, pero ikaw pa rin yung i-condemn. Tapos lahat, no? So, kaya nga, dahil sa lahat na ito, anong gagawin mo? Do not worry, sabi niya. Wow, ang hirap gawin noon, ano? Pero dahil si God ang nagsabi dito sa Bible, kaya nga ang ganda-ganda nagbabasa tayo nito, tatanggapin natin yon. Yung sinabi niya na do not worry. Yan. Tapos idagdag ko lang sa ending nung sinabi niya na you will not finish the towns of Israel. So ibig sabihin, wala ka naman parang yung plano na, dapat sa ano ito gagawin ko. Kailangan matapos. Kasi it will add to your worry No, yung parang nagplano ka tapos hindi mangyayari. Kaya ngayon pala sinasabi niya, hindi mo matatapos yan. Basta gawa ka lang ng gawa, no? Tanggap ka lang ng tanggap.
siya ang bahala. No? Where hindi mo, you cannot plan ahead sa mga ano ni God kasi siya ang nagbibigay ng ending sa buhay natin. Amen. Okay. So, ang sinasabi mo, kung gusto mo, do not worry. Assurance yan dahil doon sa warning na binigay niya na may mga darating na persecution sa buhay niyo. Yes. Ayun. So, ang importante, yung inspiration mo, huwag ka mag-alala because God will always be at your side. Amen. Okay. Ako naman, endure to the end. Sinabi na rito ni Jesus yung mga persecution, ito yung mga kadugo mo mismo. Pwedeng sila maging dahilan ng persecution. Katapos sabi pa ni Jesus, papadala ko kayo sa gitna ng mga wolves. So, ibig sabihin, hindi ka safe. No? Andyan lahat ang mga dangers, mga risks sa buhay nyo. Meron sa court. That means pwede ka ma-persecute dyan because eto mga kings and pagans pwedeng gumamit ng mga false witnesses. Nandyan yan. Darating yan. And you would not expect kung kailan yan. Yung mga makakatagal hanggang sa dulo will be saved. Yan. Kaya nga, sabi niya, o de iwas ka lang ng iwas. Sabi niya, pagka yung delikado rin sa place na ito, punta ka sa ibang place. Sabi, Amen, I say to you. Hindi mo matatakbuhan lahat yan. Darating na ang ating Panginoon. So, to save you. Ayun. Maganda yung sinabi mo kasi it calls for sacrifice. Yan. Sabi natin, si Jesus, di ba, we follow the Lord, the footsteps of the Lord. So si Jesus, umpisa pa lang may sakripisyo na siyang ginawa. At hindi pa yon, namatay pa siya sa cross. Para hindi sa kanya, kundi para sa pagmamahal sa atin. Yan. Okay, so itong endurance na sinasabi dito, pag nalaman natin yan, na ngayon, nalaman na natin, yan ay salvation. Yan. Salvation yan, magiging sa atin kung mai-endure natin hanggang sa end. Pag sinabing hanggang sa end, hanggang sa mamamatay tayo, no? Yun yung end. Kasi maniwala kayo na ang temptation ng evil spirit, hindi po yan hihinto. No? Up to the end, hindi rin siya humihinto. Kaya tayo, ay ganun din yung laban natin. Pero ang advantage, alam na natin. Sinabi na ni God kung paano natin siya kakalabanin. And hindi talaga tayo, kundi si God. Yan. Kaya sinasabi niya, just endure to the end and salvation will be yours. Yeah. Yan. So yung message naman na nakuha ko dito, sobrang nagbibigay talaga ng hope sa atin. Kasi dito pa lang, sinabi na nga niya, the Spirit of the Father is speaking through you. For di namin sinasabi, no, na kami ni Jun masyadong mataas sa spirituality, hindi. But we are speaking of the Word of God. Na pwedeng nakikinig tayo ngayon dito, o kami, nakikinig kami ng Word of God. For all you know, God is speaking through that person. So, kailangan makinig talaga tayo. We have to learn to have that listening heart. Kasi lalong-lalo na kung si God yung nagsasalita sa atin, na hindi, iba yung nagsasalita, pero siya yung pumapasok sa isip natin. Alam niyo ba yun yung sinasabi na yung tumatagos? No, may sinasabi ako pero iba yung dating sa iyo. Ramdam na ramdam mo. Parang ano yan nakikinig tayong dalawa. Tapos ikaw nakangiti ka. Isa yung sinasabi ha. Pero ako umiiyak ako, magkaiba yung ano natin. So, iisa yung message. Pero ako naiiyak ako, ikaw nakangiti ka. Kasi iba yung situation ng buhay mo, iba yung situation ng buhay ko. But God is both speaking to us. Ang galing, di ba? Yeah. Parang language na dalawang magkaibang language, pero naintindihan natin. So yun, kaya up to the end, sabi niya dito,
kakayanin natin yan. Kumapit lang talaga tayo sa Kanya. Okay? So, yun yung sa akin. Yeah. So, totoo naman yun. Ang ating pinangahawakan ay yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako. Yan, pareho rito. Ang atin dapat ngayon bigyan ng pansin, paano mo may endure yan? Yan. Ako, para sa akin, ang mga paraan para ma-endure ko yan, eh yung bang si Jesus is the example. Talagang siya nung pumunta siya rito sa mundo, pinakita talaga na yun yung pinakamabuti para maipakita sa mundo yung kanyang pagmamahal. So tayo naman, we have to endure all this so that we will be able to show our love to God. Yan. Yun yung ano. We are willing to offer our life. So yun. Now, si Jesus, ang kanyang pangako, sabi niya, lampasan nyo lang yan. Siya parang kasama natin. Paano natin na-endure yun? Because yung mga persecution na yan, talaga magbibigay ng pasakit sa atin. Kung hindi yan dahil sa biyaya ng Diyos, mahirap yan ma-endure. So that means, dahil tayo binigyan ng warning ng ating Panginoon, we will have to prepare ourselves. So, paano yun? We will learn how to call on God, the grace to be strong. In fact, ang gusto talaga niya ay hindi yung malabanan mo yung mga persecution, but you will be strong inside. Yun yung gusto niya. Maging firm tayo sa pagsunod sa Kanya kahit na may mga persecution. Iwas ka lang ng iwas kung kaya mo makakaiwas. Pero hindi mo matatapos maikot yung mga town na papupuntahan mo when the Son of God will come. Siguradong darating yun. That means yung reward mo will be waiting for you pagka nag-endure ka till the end. Yun. Siguro, ganun yun di ba? Para makayanan mo yung mga persecution na yan, ang tinitingnan mo is yung promise ni Jesus and the reward. Yung reward na yun. So, that will give us the strength to endure. Correct. Alam mo yung sinabi mo yan, ano yung reward. Kasi nga, yan yung nagiging problema ng tao. Kasi pagka hindi ka nagtitiwala na merong Diyos na nagmamahal sa iyo, na meron siyang room, no, na nag-aantay sa iyo pag nawala ka na dito sa mundo. Pag wala ka nun, ang sasabihin mo, ay, mabuti pa mo tayo nila, wala man akong silbi dito eh. Parang ganun. You're not looking forward to anything. Samantalang kung alam mo na meron nag-aantay sa iyo sa langit. So gagawin mo ang lahat para makapunta ka doon, di ba? Meron kang inaabangan. You're looking forward to. Parang ganon. You have something to look forward to when you die. So when you die, you don't be sad. No? Wag kang maging sad. Kasi you're looking forward to it. And makukuha mo lang yun pag nawala ka na. Kaya pag namatay ka, it should be a happy death. Hindi yan yung wala kang inaasahan. Wala na, patay ka na din. Wala. Sorry na lang. Ganon. Pero kung may inaasahan ka, masaya ka. Diba? Yun yung gawin, anuhin natin. Yun yung sinasabi niya na kung pwede lang ipasok sa iyo, sinasabi ni God sa utak natin, diba? Kaya nga tayo paulit-ulit para maipasok natin yan at talagang maisabuhay natin nang hindi na natin iniisip, parang naging kasama na sa ginagawa natin yung pagiging matulungin, mabait, at higit sa lahat, dependent kay God. Yun. So, yun yung pinaka, so, yan yung gawin natin na umasa tayo kay God sa lahat ng bagay dahil inaasam-asam natin yung pagkuha niya sa atin, makasama natin siya doon sa pinapromise niya. At lahat tayo magkita doon. Diba? Tomorrow and Sunday, this is the time that you review yung ating mga gospel reflection Nasa playlist naman for po the yan. week. Yes, Yan. balikan lang po ninyo.
Okay. And you can also share to your Yeah, friends. yes. Okay. Amen. See you on On Monday. Monday. Bye.